Welcome back muli kabayan, this is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW kabayan, kagaya mo, based po ito sa Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please consider to subscribe kabayan, hit the notification bell, yung all mismo para like updated sa ating mga incoming videos kabayan. At pakilike ng video na ito, yan ang importante para naman makarating at i-recommenda ni YouTube sa iba pang mga Pilipino at OFW na malapit sa akin. Now kabayan, alam mo ba na ang trabahong butcher o meat cutter ay isa sa mga in-demand job dito sa Canada. Kaya naman kabayan, ito ang ating topic ngayon at maswerte tayo kasi meron tayong guest sa ating channel upang i-share niya sa atin ang kanyang mga pinagdaanan kung paano siya nakarating dito sa Canada at kung magkano ang ginastos niya, kung ano mga requirements na hinanda niya kabayan. Kaya naman, I would like to welcome my old friends, my classmate from actually kababayan ko po siya sa Davao, ano. Walang iba kundi si Michael Godalquever. Welcome Mike sa ating YouTube channel. Welcome to Dad's Info TV. Okay. Salamat. So, Mike, bago tayo mag-umpisa, bumati ka naman sa ating mga viewers at the same time bumati ka naman sa iyong mga kapamilya sa Davao. Sa kapamilya ko, sana nasa mabuti ang kalagayan si Lindol sa atin ngayon. Tama. Sana nasa safe kayo lahat dyan. At sa mga viewers, gandaan sa aming dito hapon. Siguro sa inyo dyan, umaga. Okay. So, yun nga Mike, no? I'm very honored kasi pumayag ka na maging guest sa ating channel na Dad's Info TV kasi nga si Mike kabayan na isa pong dating butcher o meat cutter dito sa Canada, which is alam naman natin na isa ito sa mga in-demand skill na hina-hire ng Canadian government. So Mike, umpisa na tayo, ano? Okay, ano ba ang dating trabaho mo sa Pilipinas bago ka nakarating dito sa Canada? Ang dating trabaho ko sa Pilipinas, actually, kasi yung mana ko rin sa tatay ko, matalero. So, nasa mix shop ako sa mga mall or supermarket. Okay. Sa akong good sir. So, walang problema. Kahit i-mention mo yung company name sa Davao. Yung company namin sa Davao noon, is Ninita. Ninita. Wow. Alam ko yung Mike. Isa yan sa mga kilalang meat producer. Parang pure foods yan. Oo. Pero sa atin, local producer, Ninita Farm. Sikat yan sa atin, di ba? At saka may isa pa kong itagdag. Isa rin ako sa empleyado ng Monterey Meat Supply. Wow, yun. Isa yan sa mga magkakatunggali. Pure foods. Isa yan sa mga Monterey, Ninita Farms. Okay. So ilang years ka dun sa company na yun? Siguro sa Ninita, mga... Medyo matagal-tagal na kasi hirap bilangin eh. Hirap bilangin siguro more than 10 years. More than 10 years. Okay. So, naman, 6 months na ako. Okay. So, what make you decide o ano ang nagtulak sa iyo o sinong nagtulak sa iyo na mag-abroad dito sa Canada? Usually, gusto ko talaga mag-abroad. No? Panahon din yung time na gusto ko mag-abroad. Tinatanggap na ako noon sa hindi pa sa Canada, parang sa Arab country kasi mahilig ako mag-apply sa job fair sa mga mall. Okay. So, nag-apply ka rin sa Arab country. Marami kang in-applyan. Nag-apply ako. Tapos, yung country na applyan ko, Qatar. Okay. Qatar. Sabi, natanaw ko sa agency. Ngayon, yung sahod doon, 15,000 naman. 15,000 naman. Tapos, natanaw ko sa agency, magkano ba yung processing fee niyan? Kasi hindi ko alam. Yung processing ka, bawal pa rin yung processing fee na yan. Tapos, sabi ng agency, 15,000 yung processing fee ko. So, nawala ako ng mga kapit na. Simula na ako ng garments. Okay. So, ngayon, hindi na ako naka-apply ng mga job fair na yan.
trabaho na lang ako. Tapos, ngayon, lumaki yung mga taon na araw. May nagsabi sa akin na sama ko sa trabaho sa Ninita. Kasi, Sa Ninita. sa Ninita. Sabi niya, mag-apply tayo ng buwan. Para Canada kasi yung employer pupunta ng Davao. Okay. Tapos yung kapatid niya, nandun na sa Canada. Okay. Nandun na din yung kuya niya. Okay. So sabi ko sa kanya, sige, try natin, pero hindi ako marunong magkuha ng resume niya, magawa ka. Sabi niya, tutulungan kita. So ginawa niya ako ng resume. Tapos yun lang simula. Ay, makakapaya ko ng marasalanan. Okay. So, sinabi mo na ang employer ay pupunta ng Davao para mag-conduct ng interview, ano? So, ilang kayo sa mga natanggap at ano ang mga requirements na hinahanap na isang employer papunta dito sa Canada? Ilang years ba dapat ang dapat ng experience ng isang meat butcher para maging kwalipikado o yung hinahanap ng isang employer dito sa Canada? Mga minimum experience ng isang butcher. Kailangan na lang experience ka sa butcher na 3 years. 3 years, pataas. 3 years talaga. Pataas. So ano yun, meron din yung IELTS na hinahanap dun sa Pilipinas. Kailangan IELTS passer ka. Noong panahon na yun, okay, may ibang employer kasi na hindi pa required yun nila ang IELTS. So, hindi pa makapay. Yung taon ng 2012. 2012. So walang din. Okay. So ano yung bukod dun sa IELTS na hindi na kailangan, so kailangan ba college graduate, high school graduate? Yung kailangan ng talaga yun, high school graduate ka lang, okay na. Ganun. Diba? Ayos Mababa pala yung requirements, ano? Mababa lang yung requirements. Sir. Tapos yung sa grades ng kuha nila, sa IELTS, 4.0 lang. 4.0 yung band. Pasado. Pasado. Pero yung IELTS, dito mo na kinuha sa Canada? O ano ba yun? Dito ko na kinuha yun sa panahon ng 2012. Kasi sa ngayon sila mag-apply. Kailangan required na talaga yung IELTS. Kung hindi na may pasa, wala sila. Kahit umasa sila sa interview. Okay. So, ayun, may interview na. Nandun na si employer. Sinala na yung mga aplikante. Isa ka sa natanggap. So magkano naman ang ginastos mo? Ano yung mga proseso at requirements na binigay mo sa agency? Through agency ba to? Through agency? Through agency. Anong agency? Para naman malaman ng ating mga yung agency namin, salamat muna ako. Okay. Naiyak ko sa agency ko. Okay lang yan. Sige, okay lang yan. Natural lang yan. Sa ISO. International sa ating organization niya. ISO? Maraming salamat sa inyo. ISO ba yan? Senator Attorney Macaraiba yun. Maraming salamat. So itong agency... Sa may Makati. Okay. So talaga nagpunta lang talaga sila ng Davao para mag-recruit? Kasi parang naubusan rin sa Manila eh. Okay. Sa may gusundan doon sila nag-interview. So maswerte talaga tayo kasi isa yung Davao sa napili. So, ayun, natanggap ka na, nakuha ka. Ano yung mga requirements na sinadmit mo sa agency? Yung mga requirements na naman talaga nila, yung una, yung sa medical, yung tawag yung pre-med. Pre-med. Tapos umasa ka noon, meron namang tawag dito, final med, Medical. So, sinong gumastos lahat yun ng mga medical? Mga examen, sinong gumastos? Sarili mong pira
pera yun. Walang pera. Training, tapos saka finalmente, sarili mong pera yun. Yun ang gagastusin mo. Tapos yung mga, kung anong requirements. Kasi hindi na ko noon, may sinumaraw, yung mga birth certificate, kailangan yun. Na sinumar. Oh, sinumar. Sa'yo Okay. na, yun. Tapos, pag yung PIDOS, papuntahin nila ng Manila. Sa Manila yung PIDOS. Pero yung medical examination sa Davao. Sa Davao yun. Okay. Sa Davao Block. Okay. Tapos yung mga gastos pa, ikuhan ko na. Release, makihingi din yung tawag dito. Na placement fee? May hingi sila? Walang. Hindi sa Pinas, walang. Alam ko. Bawal yan. Bawal sa ibang agency, may narinig ko, ibang agency na hihingi niyan, bawal talaga yan. Alam ko pag Canada, bawal. Tapos hiningan ako na agency ng manager check ba yun? Manager check. Para saan daw yun? Para yun sa mga sa pinhip mo, sa businesses mo, tapos ilidak yun. Yung manager check noon, yung hinihin na sa akin is worth 8,500. Mababa lang. So, mababa lang. So ilidak nila yung mga businesses, yung mga ano pa doon sa mga government na kuhan, ilidak nila doon. Kung maridak nila yun, yung sobra, ibalik nila sa inyo. Yun lang ang gastos ko. So in short, yung qualification, yung time na yun, 2012 is high school graduate, pwede na. Tapos 3 years experience as a butcher or meat cutter is pwede na. No IELTS required. So napakaganda ng... Ganun ba? Okay, matanong ko. Yung butcher ba o yung meat cutter ay skilled jobs ba yan sa Canada? Yeah, skilled job. Talaga yan kasi mahirap na trabaho yan. Hindi yan basta-basta. So pag sinabing butcher, may level ba? Level 1, level 2, level 3? Depende sa skill mo. Yeah. Depende sa kasi yung depende din sa province. Kasi sa province ng Manitoba, ang tawag nila hindi bracket. Bracket. Kung doon ka naman sa bandang Alberta, may iwan dito yung ganyan. Sa Manitoba, bracket 1, bracket 2, bracket 6. Kung umabot ka ng bracket 6, pinakamataas na bracket. Mataas yun sa mo. Okay. So nung natanggap ka, so siyempre bracket 1 yun, mag-umpisa sa umpisa, entry level ka. So, bilang isang bracket 1 na butcher o meat cutter, magkano ang sahod na binigay sa iyo o offer ng kumpanya? Magkano ang per hour? Yung per hour lang sa naman ito, 12.35 lang sa mga bracket 1. 12 point? 12.35 per hour. Dati yun, 2012. Malamang siguro mataas na yun kasi mataas na yung minimum wage sa Manitoba, di ba? Siguro. So bukod dun sa ano pa yung mga benefits na binigay sa iyo ng employer? Libre ba yan pabahay? Libre pa yan? Yung pagdating namin, may libreng renta sa bahay, isang buwan. Tapos, libre yung ating sulod ng basa papunta ng buwan. Okay. Sa bahay nyo. Yun ang libre. Pagka next month, ikaw na magbayad sa bahay. Tapos, pagkakulong ka na, wala ka sa sasakyan. So, sa unang buwan, libre. Tapos, sa susunod na buwan, ikaw na bahala. So, magkano naman yung bayad mo sa kwarto mo o sa bahay? Noon dati yung kami, may napinahan kami prayer house, tawag na prayer house, isang ganyan na. Okay. So, sobrang tipid namin, kami sa isang bahay, kumisi kami. Ikaw mo naman. Sa isang kwarto, tatlong kwarto yun. Sa isang kwarto,
kami. So sa may banda ko nasa may sala, mayroon din regalo. Ang dami, ano? So, yung bayaran namin doon na buwan. So, mga 100? 60. Aman. Aman. Kasi 11 kami. Libre na lahat yun. Libre na tubig, libre naman talaga tubig. Libre kurente. Okay, hindi libre kurente. So yan, kasama na sa bayan. Kurente, saka internet. Grabe, no? Labi isa kayo dun. Hindi siksikan kayo. Agawan sa toilet yun, agawan sa kusina. Dalawang toilet yun, dalawa. So, ito na, para sa kaalaman ng ating mga viewers. Mahirap ba o madali ang trabaho ng isang meat cutter? Depende kasi pag hindi ka na talaga ito, pagdating mo sa Canada, sa planta, o sa mga small bracket o sa bigay niya, doon ka lang sa pinakamababa. So, ang trabaho mo doon, hindi naman hindi naman nagawa ng kami, hindi ba, nag-aasin mo lang ng box para sa kami. Okay. So, bracket 1. So, parang ano yun, entry level. Mag-assemble lang ng mga meat box sa packaging. Kumbaga, nasa packaging ka. Okay. Sino mo nanalo, i-train siguro mga 2 linggo. Pag pumasa ka, Aangat yung sahod. Aangat ang bracket mo, aangat din ang sahod mo. Ganun. So, ano yung kinakat niyo? Baka, baboy, manok? Sa amin, puro baboy na doon. Puro baboy. So, dalawa din ang mga doon. Parang kinat yung isang karat na. Naisawag ka dito. Tapos, dito, yung wala, yung baboy na wala na malinis na. So, ang tawag dito, karatlo. Ang tawag dito sa may scale floor. Scale floor. Okay, so, pag dito na sa kawan, tapos malinis na yung baboy, labas na doon sa storage, ang tawag naman, cut, Okay. doon na yung mga sakat, doon na yung mga butcher na nagdidibon. Okay. Doon sa scale floor naman, Yung pagdating mo, saan ka na-assign? Sa scale floor o dun sa nagdidigo? doon sa sakat doon talaga. Tapos doon sa PDE. Sa packaging. Hindi mas Hindi naman ako mahusay na matagdidibon. Siyempre may alam na tayo dyan kasi mahaba na experience natin sa Pilipinas. So, ganito wala bang, kasi meat cutter tayo, no? Meat cutter ka. Wala bang pagkakataon o baka may nadisgrasya na nahiwa yung kamay dahil sa pagkakat? May tendency bang gano'n? Minsan yung din kasi kahit na kunwari, kanan ka. Oo. So, kanan ka, ito ang hawak ng kutsilyo. Oo. Tapos kahit na yung kamay mo may Gloves. yung tawag yung gloves na yung stainless. Oo. O yun. Tapos minsan, kunwari, pag iburo mo ng karne, matigas. Tapos biglang lalambot. Yung kutsilyo, yung tubig na dito. Ganun. Tama. O dito na tama. Doon na, siya. Minsan lang yun. So, may stress na kanila. Okay. Yung mga nagkakat, may nakita akong nagkakat ng mga meat, gamit yung ang tawag yun, yung parang machine na gumaganyan. Electric machine, ano yun? Banso. Ganun. Oo, nagkakat ng mga Banso yun. mga frozen meat, Hatiin na yung mga buto. Hatiin na yung mga hatiin ka na mga tigas na bagay sa baboy. Makan. Okay. Banso ang tawag na. So, okay, so andito ka na sa Canada, nagtatrabaho ko na bilang isang butcher o meat cutter. So, ilang buwan ang hinintay mo para maging eligible ka mag-apply bilang isang permanent residence?
So, naghintay muna ako ng pagdating ko dito, naghintay muna ako ng aking nakuha para ako magiging sa para ako magiging provincial nominee. Tapos, Okay. na-approve na yung provincial nominee ko. So, nag-apply na naman kami ng kuhaan, no? Para pang PR, permanent resident. Siguro ang hinintay ko, mula pagka provincial nominee, siguro wala lang, siguro sobra lang ng isang, humigit lang ng isang taon, hindi nakaabot ng 2 taon na PR ako. So yung application nyo, DIY lang, sariling sikap. Oo, pero ako, sa mga kuwan talaga, mga parang sa mga Pag-apply. sa online, mag-apply. Patulong talaga ako. Pasalamat din ako dun sa housemate ko na si Dave Katipay. I-shoutout mo naman. Shout out, Dave Katipay. Siya yung kuha namin eh. Sa mga ganun. Siya yun. Kasi teacher ko eh. Sisi yun sa kuwan. Ganun. So, ano ba ang natapos mo sa Pilipinas? High school graduate, college level, college graduate? High school graduate lang talaga ako. Okay. Yun lang kasi hindi na ako makapag-aral kasi aga kayo baka So ikaw yung breadwinner sa pamilya, no? So, pasan-pasan mo yung sa balikat mo yung responsibility ng bilang isang ama. Pasan-pasan yun. Pero maswerte pa rin tayo, maswerte ka pa rin kasi nakarating ka ito sa Canada kahit na hindi ganun kataasan ng ating pinag-aralan, pero sa awa ng Diyos nakarating naman. At napaganda pa lalo ang buhay natin. So ngayon, nandito ka na sa Canada, ilang years ka na nagtrabaho bilang isang meat cutter? Kasi sabi mo dahil sa nabanggit mo na iba na ang trabaho mo ngayon. Ilang taon yun? Hindi rin kasi ako meat cutter. So, hindi rin bago lang ako dito sa British Columbia. So, mga 10 years siguro? Yung gano'n, 2012. 10 years? Yung gano'n, mga 10 years. So, ngayon, bakit mo nasipang mag-apply ng ibang trabaho? Ano bang trabaho mo ngayon? So, ang trabaho ko kasi ngayon, isa na ako machine operator na mga food supplement. So, naisipan ko mag-ship ng trabaho kasi napili ko kasi yung British Columbia or yung Manila dito, yung Vancouver. Kasi nandito yung universidad na yung tawag nila na UBC. UBC? Ano yun? Yung University of British Columbia. Okay. Yun kasi ang magka-college kasi. Okay. Gusto nila nang sa UBC. So, pinili ko rin din. Nandito din yung relatives na kuha nila. Yung papa talaga nagsipatay na yung papa nila. Nagsipatay na ako. Nandito yung first class ng papa na. So, may relatives sila. So, hindi boring ang buhay. So talagang sinecrifice mo yung trabaho mo, pinili mo rito sa Vancouver para makasama ang pamilya. So ngayon, bilang isang machinist, magkano naman ang sahod ng bilang isang entry-level na operator machine o machine operator? Mas mataas ba dun sa una, sa budget? Mas mataas ba? Mas mataas sa British Columbia. So, kung okay lang sa'yo, magkano man naman ang sahod? Okay lang naman sa'yo i-share. Magkano per oras? Exacto. Above 20. Hindi mas okay, ano? Mahirap ba o magaan ang trabaho? Madali, yung trabaho naman para sa akin, madali lang, basta. Doon lang ako medyo na, kasi hindi sa Rome, saan ka na Rome na Rome. Sa Rome kasi sa akin, marami din ako. Tapos yung mga
kailangan talaga yung sulat mo, maliit. Tapos yung sulat ko, ang laki. So ano yung mga produkto nyo ngayon na binibenta sa market? Yung nabanggit mo, ano ba yun? Food supplement? Yeah. Food supplement yun. Meron kaming mga vitamins, yung mga capsule. Okay. Pero wala kami liquid na vitamins. So, lahat capsule. Tapos meron kaming mga oil, yung mga Oil-based na, parang, okay. So, kumusta naman ang buhay dyan sa Vancouver? Kasi sabi mo kanina, ang time difference natin is 3 hours. Alauna dyan, alas 4 dito. So, kumusta naman ang weather dyan? At saka yung mga bilihin. Dito sa Vancouver talaga, yung bilihin, ma-afford mo na rin. Pero sa ngayon, parang tumaas konti. Mas ng konti. Tumaas konti. Kasi noon ba, nagkusira pa ng 40, okay. 40, okay na ngayon. Parang naabot na ng 80 eh. Yung 40 dati, mabigat. Pero ngayon, mag-ana. Tapos yung bahay, dati 160, ngayon 1.8 na yung isang room na. Grabe, isang room, One room ho. Ano yun, may hall pa yan, di ba? May hall eh. Sala. May kusina, may sala. 1,600. Grabe, mahal, Mahal talaga. Kasi, yung iba na kasama ko dati sa ngayon, karamihan nasa Alberta. Yung iba, yung dati, nandun sa Toronto. Tapos ngayon, umitin sa Toronto, pumunta ng Alberta. Bumalik sa Alberta. Mahal din sa Toronto. Tama, mahal nga. Ano na naman ang message mo dun sa mga nagbabalak na mag-apply bilang isang butcher o meat cutter sa Pilipinas? Ano yung may papayo mo para mabigyan sila ng lakas ng loob na ipursige yung pag-apply dito sa Canada? Yung sa ngayon, sa mga butcher talaga, kahit magapayo mo na, mag-aaral kayo sa English. Kasi ang importante, makapasa kayo ng IELTS. Yun. Tapos, kasi kahit na anong husay mo sa butcher, hindi ka naman makapasa sa IELTS, wala ka rin. Sayang lang yung gasto mo. Gagasto ka ng siguro mga 15,000 above, gano'n. Kasi mag-review ka, tapos i-exam. Okay. So, masayang lang. Siguruhin mong mapasa ka sa IELTS para hindi masayang. Tapos pwede ka naman mag-aaral ng ngayon. Butcher na, sheltering. Isa, mga 2 months lang yan, pwede na yan. Yung iba kasi nila hindi na maghanap ng 3 years. Basta may certificate ka lang doon sa mga sa TESDA. TESDA na sheltering ka, hindi ka na pumasa ka sa kuhan, mga nag-practice sila. Okay. Wala na problema. Tapos, ang IELTS talaga ang importante. So, meron ako yung sa mga pinsan ko magbabalak na kuhan kasi alam ko gusto nila mag-abroad talaga. Sige. So, kailangan nyo mag-aral talaga ng English. Kahit anong husay nyo, kahit alam ko, mahusay kayo sa butcher. Katulad ng papa ko, pero wala rin kayo pag hindi kayo nakapasa ng IELTS. Importante talaga ang English. Yun. Pag hindi kayo marunong mag-English, hindi kayo pumasa, kalimutan nyo na. Tama yun. Sayang ang gasto nyo. Tama. At saka, dito talaga kayo, mingi kayo kay Lord. Magdasal. Magdasal, magsipag kayo. Gumawa kayo. Tawag nito. Hindi ka naman maghintay. Kailangan mong kumilos. Kumilos para tulungan ka ni Lord. Tama. Yun. Salamat classmate. Well, salamat. Hindi ko kalain na magkikita tayo
pero online pa, no? So anyway, maraming sa iyo dahil pinaunlakan mo yung aking invitation, share mo yung mga experience, kung ano yung mga pinagdaanan mo dito sa Canada. So, yun lang po, kabayan. At kung meron ka pang mga katanungan, pa-comment mo lang yan sa ating comment section ng ating video. This Dads from Dads Info TV. Ako'y magpapaalam muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.